Nadalhan ng notice of violation ng Department of Agriculture ang mga pork retailer na bigong sumunod sa maximum suggested retail price. Giit ng ilang dealer, hindi sila ang sapat o dapat sisihin sa taas presyo. Ayon pa sa isang grupo, kung hindi rin lang kayang ipatupad ang MSRP, mas mabuting ihinto na lang ang implementasyon nito. Si Gina Torno magbabalita. Nakailang market inspection na ang ilang opisyal ng Department of Agriculture sa mga palengke sa National Capital Region simula nang ipatupad ang maximum suggested retail price sa karneng baboy. Sa mulingan nilang pag-ikot sa Marikina Public Market umaga ng Lunes, kitang-kita na may ilang pork retailers pa rin ang bigong sumunod sa nasabing kautusan sa kabilayan ng kanilang pahayag na maghihigpit na. Noong nakaraang linggo lamang nang iulat ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na tumataas na raw ang compliance level ng mga retailer sa MSRP. Umabot na raw ito sa 30%. Ang nasabing datos si de Mesa ay salungat naman sa datos inilabas ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara sa market inspection. Doon po sa last natin nung Holy Monday, based doon po nasa 20 to 25% pa lang po yung compliant natin with our local markets here in NCR. Mula sa nasabing datos ay mas lalo parang maghihigpit ang DA para matukoy kung sino ba talaga ang dahilan kung bakit hindi bumababa ang presyo ng karneng baboy. Kiwenestyon naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang kakayahan ng DA sa pagpapatupad ng sarili nitong kautusan. Sa datos pa nga raw ay magkaiba na ang dalawang opisyal ng ahensya. Galit na rin daw ang mga hog raiser o producer sa DA dahil bakit daw pilit na sinisisi ang mga ito sa mataas na presyo ng karne sa palengke. Ang tanongin mo sa kanila, bakit ayaw nyo kausapin ng biyahero? Bakit ang pinag-iinitan nyo, retailer at hog raiser? Ano ba ang meron sa biyahero na parang takot ang ihi? Bakit hindi na makausap? Kahit sa mga meetings, hindi naman maharap yung mga biyahero, puro nakasub lang eh. Yung market visit, ano lang yan eh, photo option eh. Gate pa ng SINAG, magdesisyon na raw ang gobyerno sa paglalagay ng MSRP sa karneng baboy. Kung hindi pa rin kaya ng DA, hindi na itong MSRP, kundi rin pala kaya. Kawawa naman ang hog raiser na lulugi. Mahigit isang buwan na matapos ipatupad ang MSRP sa karneng baboy, marami pa rin daw mga retailers ang hindi nakakasunod. Dahil dyan, magbababa na raw ng notice of violation ang Department of Agriculture para pagpaliwanagin ang mga lumalabag dito. Kasi sa amin, gusto namin malaman talaga sino ba yung naging in-between na yan. Kasi hindi naman din natin masabi na kumbaga kung mataas yan. Yun nga sinasabi. Kasi hindi naman sila dumidirekta sa market. Sa ilalim kasi ng MSRP, dapat nasa 230 pesos kada kilo lamang ang farm gate price sa karneng baboy. 300 pesos naman sa sabit ulo, habang 350 pesos sa kasim at pige at 380 pesos sa liempo. Pero sabi ng Food Terminal Incorporated o FTI, maituturing na raw na profiteering kung higit sa itinakdang MSRP ang presyo ng karne. Anything above 230 is profiteering na. Humabol na nga yung presyo ng baboy sa presyo ng baka. Ang dealer na ito ay masama ang loob sa gobyerno dahil hindi naman daw sobra-sobra ang presyo ng kanilang baboy. Isa kasi siya sa padadalahan ng notice of violation ng DA at ng Department of Trade and Industry. Nabili naman daw kasi nila ang baboy sa presyong farm gate na 255 pesos kada kilo. Nakakalungkot naman po kasi gano'n ang nila bigay sa amin, napakamataas. Ikaw naman po kami talagang dealer na nagsasacrifice dito. Sa totoo lang, minsan naisip namin na magsarado kami. Kaya lang, dito lang kami umaasa eh. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Gina Torno, SMNI News.